ang mga sarili nyo para sa mainit at panibagong diskusyong ihahatid namin sa inyo. Ako Gab, ready na dahil tayo ay bumisita dito sa Pasig City sa Buting Senior High School. Woo! Kaya naman, break time muna tayo mula sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ang mga issue ng bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin walang absent dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong mo sa karapatan, sa kalayaan. Welcome to Buting Senior High School! Buting Senior High School is a newly built standalone building which covers the last two programs of K-12, ang Grade 11 at Grade 12. Binuksan ang paaralan noong June 20, 2016 with 1,197 students and 35 pioneering teachers. Ang Buting Senior High School ay may dalawang 6-story buildings with complete facilities. Meron itong science laboratories, ICT rooms, culinary room, welding room, at iba pa. Buting Senior High School maintains its strong linkage with the City Government of Pasig na talaga namang binibigay ang buong suporta sa mga school development programs at student assistance para sa mga senior high school. With 99.51 graduation rate, isinagawa ang unang commencement exercise with 1,013 graduates noong April 2018. Young as it may be, hindi naman nagpapahuli ang eskwelahan dahil on its second year, nanalo agad sila ng overall champion sa Division Math Festival. At patuloy pa yan nasundan ng mga awards nila sa Science Writing, Division Press Conference, Robotics Competition, at Regional Technolympics. As a school that takes pride in its academically prepared and experienced teaching staff, talaga namang top caliber sa mga estudyante pinoproduce ng Buting Senior High School. At papatunayan nila yan sa hamon ng ating debate. Oo naman, Gab. Ready na kami. At hindi magpapahuli. Lahat ng yan dito lang sa Schoolmates! Good evening guys! Tonight, makakasama natin ang mga schoolmates natin mula sa Buting Senior High School! Tama ka dyan, Gab, at kitang-kita naman natin na sa taas ng energy nila ay ready na sila sa magiging talakayan natin ngayong gabi. Kaya naman, Tresha, huwag na nating patagalin pa. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po. Hi schoolmates! Mandatory HIV testing sa high school. Dapat o hindi dapat? Ayon sa tala ng Philippine National AIDS Council noong nakalipas na taon, tinatayang nasa 22 Pilipino ang nadadiagnose ng HIV kada araw. At karamihan sa mga ito ay nasa edad 15 hanggang 24 anyos. Kaya naman, may mga panukala na gawing mandatory ang HIV testing. Sa pamagitan daw nito ay agarang mabibigyang pagkalinga ang mga kabataang dumaranas nito. Isang paraan din daw ito upang higit na mabigyang mas malawak na kaalaman ang publiko ukol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Subalit, isa rin daw itong paglabag sa Republic Act 8504 o ang Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 na nagbabawal sa compulsory HIV testing. Sa halip, hinihikayat ang bawat individual para sa voluntary testing lamang. May ilan din na hindi sumasang-ayon dito dahil sa stigma at diskriminasyon sa mga taong meron nito. Kayong mga schoolmates, dapat nga bang gawing mandatory ang HIV testing sa high school? Habang magiging topic natin ngayong gabi ay dapat nga bang gawing mandatory ang HIV testing sa mga high school sa ating bansa? Dahil
ayon sa recent na datos, as early as 15 years old ay nagpo-positibo sa HIV or ang Human Immunodeficiency Virus. Tama ka dyan, no? Pero alam mo naman, Trisha, na dito sa ating bansa at sa iba-iba pang parte ng mundo ay merong stigma sa mga taong meron ito. At sabi nga, mas madadagdagan lang daw ang diskriminasyon kung gagawin itong mandatory, lalo na sa high school students. Trisha, excited na ako para sa debate natin ngayong gabi. Kaya sino-sino nga ba ang mga makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang dapat nang gawing mandatory ang HIV testing sa high school students. Sila ay sina Kyle, Alfonso, and Danica. Amend RA or Republic Act 8504 that will implement stronger implementations in eradicating HIV and AIDS in our country. Naniniwala ang aming grupo na dapat isabatas o i-mandate ng ating gobyerno na gawin ng legal ang pagkakaroon ng mandatory testing ng HIV at AIDS sa bawat high school sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil ayon sa datos na ibinigay ng United Nations AIDS Commission, ang Pilipinas ay nangunguna sa mga bansa sa buong Asia-Pasipiko na may pinakamataas ng growth level of HIV. Kaya kung hindi natin isasatupad ang mandatory HIV testing, haharap ang ating bansa sa isang crisis. Isang crisis na magdudulot at magbubuwis ng buhay ng ating mga kababayan. Porket hindi nila alam na sila ay HIV positive. Kaya kailangan nilang malaman ng kanilang status. At paano nila ito malalaman kung sila ay nababalot ng stigma ng maling pag-iisip na porket may HIV ka, ay wala ka ng karapatang mabuhay at hindi mo na kaya pang mamuhay ng tulad ng isang normal na tao. Kaya narito ang aming grupo upang patunayan na ang mandatory HIV testing sa lahat ng high school sa buong Pilipinas ay magiging beneficial para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. At ang ating namang ikalawang grupo ay naniniwalang hindi dapat gawing mandatory ang HIV testing sa ating bansa. Let's all welcome Prince, Alex, and Jenny! The Human Immunodeficiency Virus is the gateway virus o ito yung pinto na magbubukas para magkaroon ng isang AIDS ang isang tao. AIDS, as we all know, is the acquired immunodeficiency syndrome. And alam natin na yun yung pinakamalala or ito yung extent na isang HIV virus. And opening the gates for mandating the HIV testing for high schools, my team and I are against it because of three main points. Number one, the moral and freedom of a person. Simula pa, nung pinanganak tayo, meron tayong moral na batas na sinusunod natin bilang para sa ating mga sarili. Meron tayong freedom. Freedom para mabuhay, freedom para makapamili, at freedom para magpahayag ng ating opinion. Second point, the effectiveness and the efficiency. How sure are we na magiging effective ang HIV testing, particularly na sa high school students dito sa Pilipinas? Does it guarantee our safety? Yung test ba nakakapagbigay ng safety? And number three, knowledge. Ang kailangan natin is kaalaman tungkol sa HIV. Hindi natin kailangan isakripisyo yung moral at yung dignidad, yung prinsipyo at yung kalayaan natin bilang mga tao para lang masabi na safe tayo. And that is what we lack about, the knowledge. That's why my team and I are going against opening the gates for mandating the HIV awareness or HIV testing here in high schools. Thank you. Opening statements pa lang yan, guys, pero I'm already looking forward sa mga susunod na argumento ng ating mga debaters. Pero reminder muna sa ating lahat na hindi lamang ang ating mga debaters ang maaaring makialam sa ating topic for tonight dahil kasama mo pa rin ang ating audience schoolmates dito sa Buting Senior High School. Mamaya, guys, mapakikinggan natin ang kanilang mga komento, argumento at katanungan patungkol sa ating topic for tonight. At syempre, kayo ding mga schoolmates natin sa inyong mga kabahayan, maaari din po kayong magpahayag ng inyong opinion. I-like lamang po ang aming Facebook and Twitter page, that is @schoolmates, at mamaya din po ay babasahin ko ang ilan sa inyong mga komento. Sa ating pagbabalik, simula na ng mainit ang diskusyon dito lamang sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kanina narinig na natin ang opening statements mula sa magkabilang grupo, mula sa kanilang mga team leaders, kung dapat nga bang gawing mandatory ang HIV testing sa ating high school students. Tama ka dyan, Gab, at dahil narinig na nga natin ang mga opinion ng mga leaders ng mga grupo, ngayon naman ay maririnig natin ano nga ba ang supporting statements ng kanilang mga team members. Simulan natin kay Alfonso.
Unang-una, we want to clarify that HIV infection is not an individual's private concern. It is a public and social issue because everyone can acquire the infection. The better we could provide a solution or the treatment, this could open gates for knowing who's positive and who's negative. The better we could know the positive cases of HIV, the better we could provide a treatment because the infection is highly dormant and sleeping. Sabi ni Alfonso, nakuha ko doon sa sinabi niya kanina, AIDS or HIV is not a private issue. It is a public concern, kaya nararapat lang na gawing mandatory ang HIV testing sa mga high school students. Totoo ba yun, Jenny? Me and my team believe that mandatory HIV testing shall not be mandated. In a television interview, Mr. Eric Tayag, Health Assistant Secretary, once said that Mr. Enrique Ona, the Health Secretary, wants to shift the HIV voluntary testing into something compulsory. Fair enough? I don't think so. But because the Republic Act of 8504 or the Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 clearly states that no HIV compulsory testing shall be allowed. Instead, the states should be doing is to encourage the individual for the voluntary HIV testing. If the role is to encourage, why make it mandated? Okay. So narinig natin kay Jenny kanina na sinasabi niyang walang point na gawin nga namang mandatory ang HIV testing since it violates kung ano nga ba yung freedom of choice ng mga mamamayan na magkaroon or mag-disclose ng ganitong klaseng information. Pero ano nga ba ang masasabi dito ni Danica? According to the recent datos, as early as 15 years old, young people nowadays are engaging to these sexual activities, which may cause them to be prone on acquiring the human immunodeficiency virus. And all those people who acquire this virus can testify that this is not a joke. And all those families that are affected can also testify that this is not easy. We just our only desire to mandate human immunodeficiency virus testing is to protect the health and public safety of every individual, especially those young people who as early as 15 years old engage to these activities. Yon, palakpakan naman natin si Danica. So ayon sa kanya, Tresha, binigyan niya tayo ng datos na tumataas na nga ang kaso ng HIV o AIDS sa mga kabataan. So anong masama kung gagawin itong mandatory kung ang objective naman daw ng panukala is to protect public safety and public health? Tama ba yun, Prince? Sino ba nagsabing joke to? Hindi naman porkit di natin take yung test, ibig sabihin nagjo-joke lang tayo. Hindi natin sineseryoso. Instead, sabi mo nga kanina, 15 years old, right? So we're talking about young ages. So ibig sabihin, mas madaling i-educate sila instead of taking HIV testing. So why don't we educate them? At saka isa pa, sabi na public concern. Then, if it's public concern, dapat naman sa focus tayo sa individual. Halimbawa ako, as an individual, mas concerned ko kung halimbawang, paano kung yung mga taong nagtetest sa akin ay magkaroon ng malpractice or there is a circumstances of committing mistakes. So may probability na dun ko matake yung HIV. So, as me as an individual, knowing that wala akong ginagawa, then I'll be satisfied with what I have. At saka isa pa, ignorance is not a sin. Curiosity must kill you. Okay, so narinig natin na tinapos kanina ni Prince yung kanya naging statement with a quote na yung sinasabi niya ay curiosity might kill you and that ignorance would be much better nga naman kung mas alam mong wala kang ginagawa at hindi ka magiging biktima ng malpractice ng sinasabi nilang HIV testing. Pero guys, unang parte pa lamang yan ng ating talakayan. Malalaman natin ano nga ba ang reaksyon ng ating mga netizens hinggil sa topic ngayon at maririnig natin yan mula sa ating schoolmate na si Sky! Maraming salamat, Tresha. Guys, salamat. Ayan, pero hindi lamang ang ating mga schoolmates dito sa Buting Senior High School ang merong mga opinyon dahil nagpadala ng mga opinyon at komento ang ating mga netizen. Ang sabi ni John Asia, for me, okay lang siya based on recent reports about HIV. Pataas ng pataas ang HIV cases sa Pilipinas. Kung magkaroon ng mandatory HIV testing, it can help the government to provide or prepare actions on how to alleviate the problem. Ito naman ang tugon ni Ivan Yun.
dapat magkaroon o maipatupad ang mandatory HIV testing sa high school upang magkaroon tayo ng konkretong datos ukol sa paksang ito. Di naman ito lalabag sa Data Privacy Act at sa kadahilanang ang mga pangalan ng mga mag-aaral ay hindi naman ipapahayag sa publiko. Mula naman sa ating Twitter page, ito ang pinadala ni Richie Salgado. Siguro if kailangan talaga, but it is really disturbing the thought that there is a need for high school students to undergo HIV testing. This is telling of the HIV epidemic in the Philippines, the degradation of values and the miseducation of reproductive health. Sabi naman ni Plaridel, HIV awareness should be encouraged. The stigma needs to be broken. Maraming salamat po sa ating mga netizens na nagpadala po ng kanilang mga opinion. Magpadala lang po kayo ng inyong mga komento. Ipatuloy nyo lamang po yan at maaari po kayo magpahayag ng inyong opinion sa pamagitan po ng boto kung saan po kayo papanig sa ating topic for tonight. Maraming salamat, Sky. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipilian ng ating mga schoolmates mula dito sa Buting High School at ng ating mga schoolmate staff. At ang ating magiging criteria for judging ay makikita ninyo sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmate! Nagbabalik ang schoolmates. Nandito na tayo, Tresha, sa ating free flow discussion kung saan magbibigay lang kami ng ilang katanungan at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga debaters na depensahan ang kanilang mga argumento. Tama ka dyan, Gab. At syempre, paalala lamang po sa ating mga manonood na ang programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama o mali, bagkus pinapalawig lamang natin kung ano ang mga opinion hinggil sa mga certain issues. And of course, sana wag natin i-bash or personalin ang mga debaters natin dahil nagsisilbi lamang silang boses para marinig at makita ang iba't ibang anggulo ng mga social issues. Okay, go, Gab! Simulan natin ang first question. Maraming salamat, Tresha. So ang ating unang katanungan, do you think that the stigma and discrimination to those who are infected with HIV will worsen when we make the HIV testing mandatory? There is a chance na magkakaroon ng discrimination to the sides of those HIV positives if ever na magiging mandatory and testing sa high schools natin throughout the country. Pero, our group is also proposing for another revision of our Constitution, which will be supporting the proposal of our government for RA 11166. And this proposed that if a person is proved that he or she is positive for HIV, then she will get the treatment and she will be counseled, and also the people and the persons around him or her. So, hindi lang yung mismong HIV positive ang matutulungan ng pagiging mandatory ng HIV testing sa ating high school sa buong country, pero pati yung mga taong nakapaligid. Kasi we aim to break the stigma. Ang stigma na kapag ang isang tao ay may HIV, dapat na nating pandirihan, na mahahawa agad tayo with a simple communication or touch, di ba? Which is wrong. Alam naman natin na it takes more than that para mahawa ng HIV. So bakit tayo matatakot sa isang taong vulnerable na? Kung mas malakas tayo dun sa taong yon, dapat tayong magpakita ng support and not pandidire. Hindi dapat natin siya i-discriminate. And aside from that, matatalo ba ng pandidire ang pagprotekta natin sa buhay? You said a law to amend the law stating the compulsory or the voluntary for the HIV testing, right? Yes, yes. Then, are you duly aware of the 1987 Constitution? Yes, I am. Of the Article 17 of the 1987 Constitution? State it, please. Which deals with the charter change. Yes. So when you say charter change, my answer is only asking for a yes or a no. Yes. It's a yes. And the question is about, will it take a toll to the individual? Kung mag-worse yung discrimination na meron siya. You said yes. Yes, pero hindi nangangahulugan. You said yes. Yes, I said yes. You said yes? Yes, I said okay, yes. You said yes. And are you duly aware of the fact na whether vulnerable or hindi yung tao, pare-pareho ba tayo na mindset sa mundo na to? No. Our team is to aim to raise the awareness and to give knowledge. And you said na hindi naman porket vulnerable yung isang tao, kailangan na natin siya layuan. Kasi nga, may HIV, alam naman natin na hindi yung transmission. Ang tanong, alam ba ng lahat? That's why we are proposing for another revision of
Republic Act. Di ba ang Republic Act na But that President... is not the question. That is not the right answer to your question. Okay. So what I am pointing out is that my argument a while ago is supported by facts. And sinasabi ko lang na ang isang taong vulnerable shall not be discriminated. Pero dapat pakitaan ng supporter, right? So let me ask you this thing. That is the main part of this question. I am just concluding why didn't you say that earlier? Because that is the right answer to your question, probably. Yeah. And let me ask you this thing. Pare-pareho ba tayo ng psychological capability? Of course not. We are not in the same. We do not have the yes, same. Yes, we are psychological not exactly. Yeah. So why should we mandate the HIV testing for high schools given the fact na yung edad natin is hindi pa gaanong kaalam sa mga bagay? Why not raise knowledge and give awareness to certain causes? But awareness is not enough. We need application. Kung puro awareness lang, ay ito HIV nakakasama, so dapat hindi ka makapag-engage sa sex. Hindi ka dapat makikipagtalik ng unprotected. Hindi yun sapat. Dapat ang isang taong HIV positive should be exposed. Malaman niya yung status niya. So, para maging aware siya. He or she will be exposed para maging aware siya. Then, let me ask you this thing. Is mandating the HIV testing for high schools the only way to expose that person? No. But according to the data from the Department of Health, the first case of HIV in the Philippines is from the year 1984. And from the year 1984 to 2017, ang age bracket ng high schools dito sa Pilipinas ay from 12 to 20 years old, the maximized, because we are senior high schools. There are only 4% of the total cases. Kung 4% lang yon, bakit mo kailangan gawing mandatory? Well, excuse me, but is your argument or is your facts are timely? Is that timely? Yes, it is. What year because is that is coming the from? latest What of is my year? research. What year is that coming It is from? 2017. It is only 2 years. Sa tingin mo ba sa 2 years pa na yun, pwede siyang lumago na 70%? No. That is impossible. And you are just stating circumstantial evidences. Okay. Since you already slightly touched on the topic, ang next question ay, mas lalo daw bang mapipilitang magtago ang mga tunay na at risk sa HIV kung gagawin daw ba itong mandatory? Ano ang masasabi niyo rito? Yung mga taong magtatago, they will be the only one who will suffer from their keeping. If you pursue the testing and they'd known they were infected already, knowing with our culture and our society nowadays, matatakot sila kasi hindi pa naman talagang liberated ang Philippine country, right? You are pursuing for change. But why will pursue change if change is, if educating or maintaining what is ongoing is the better, right? Why don't we educate then instead of being knowledgeable like that? Isa pa, yung discrimination is not about only the society lang naman. About themselves also, matatakot sila knowing without cure, being infected without cure, matatakot ka kasi syempre, hindi magagamot yung sakit mo. And we all know, di Wait ba, lang. there are many public awareness programs that is being implemented sa mga schools nowadays. Lahat tayo naka-undergo sa mga ganong seminars and programs. So everybody knows, almost everybody knows na kung ano yung risk ng pag-engage sa mga ganon. And magiging afraid ka ba na magpa-test kung hindi ka naman nag-engage sa mga ganong activities? Wait lang, kasi ang tanong kung mas lalo ba silang magtatago. Kasi syempre, alam nila, yun nga, kung ikaw ini-engage mo yung, di ba, para sa mga high school students, yung mandatory HIV students, magtatago, yung mga taong nag-i-engage dun sa premarital sex, matatakot talaga silang mas magpa-test kasi nga alam nilang nandun sila. Kaya nyo nga pinopropose na maging mandato kasi nagtatago sila. Diba? Well, mangyayari lamang yan kung mananatili silang close-minded until the process of the mandatory HIV testing. Pero hindi naman ganun na mangyayari if ever na i-approve ng ating government ito. Magkakaroon muna ng mga seminars, ng mga kinakailangang mga events para ma-open yung utak or yung pag-iisip ng bawat sa ilalim sa prosesong ito. In that way, kapag nalaman nila or mas naging open-minded sila sa ilalim sa mandatory HIV testing, malalaman nila na mas magiging malaki yung consequence kung matatakot na lang sila ng matatakot. Kasi ito fear, yes, mahirap kontrolin ng fear. Pero hahayaan mo bang matalo ka ng takot mo kung yung buhay mo naman yung nakasalalay?
Kasi hindi naman porket natatakot sila is positive na sila, di ba? Paano kung kunyari ako, natatakot akong mag-undergo dyan sa mandatory HIV testing when in fact, alam ko naman na malinis ako. Paano kung in the process, nagkamali yung mga nagtetest nun, doon mo ma-acquire yung HIV. Di ba? Malinis ka, tapos biglang nagkaroon ka. Paano yun? Excuse me, but according to the statistics that was provided by the United Nations AIDS Commission, only 0.0001% But still, ang there is the probability of committing probability mistakes. na magkakaroon nun. Human is still human. There It's is so only for- small. It's so small. There is still, Para right. maapektuhan Wait, ka. the question is that there Look. is, if there is a probability of committing mistake during the HIV testing, right? If there, Yes, there is. Can you please repeat the 0000 something? 0.00001%. For what? For that is the probability na For magkakaroon ng committing the error. mistake. For Yeah. committing a mistake. Yeah. It's nice, but it is still not 0%. Can you guarantee the safety? Kahit nasabi mong decimal yon, it is still a number. Hindi pwedeng mawala yon. There So, is wait, number wait, 1 wait. at the end. So- it is not full zero. So, can you guarantee the safety? Oh, kasi kanina pa, ito yung nagiget ko from your arguments na sinasabi niyong okay na lang na magstay na HIV positive ang isang tao without furthermore treatment or without furthermore. We are not saying na hindi kailangan ng furthermore treatment because the topic here is testing and not treatment. What You are are you saying na about? may mga students na natatakot. Paano ma-adjust yung takot nila kung matatakot lang sila? Hindi i-mandate ng law natin kasi wala pang kakayahang mag-isip ng 15 years old. Para ma-address yung takot nila, kailangan mo labagyan yung moral nila bilang tao? Moral is, Yeah, the tingin mo freedom. ba, tingin mo ba mas matimbang ang moral sa life? Because the life is just as equal as the moral. Kasi, Okay. Debaters, yon. Dahil pareho naman tayo, Tresha, ng objective dito, no, na maresolba ang tumataas na kaso ng HIV sa ating bansa. Ang ating huling katanungan ay para sa magkabilang grupo. Kung hindi gagawing mandatory, sapat na ba ang voluntary HIV testing sa mga komunidad para malabanan ang HIV? There are people na even alam nila na HIV positive sila, nagko-commit sila ng suicide due to stigma and discrimination. Kailangan natin talagang i-mandate na i-mandate yung HIV testing dahil hindi natin malalaman kung sino-sino ba yung nakakasalumuhan natin kung HIV positive ba sila or negative. As quoted from Miss Universe 2015, Pia Alonso Wurtzbach. Why should you be the next Miss Universe? That is the question to her given by Steve Harvey. To be a Miss Universe is both an honor and responsibility. If I were to be the next Miss Universe, I will use my voice to influence the youth and to raise awareness regarding certain causes, which is HIV and AIDS awareness, which is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with the heart. Quoted the thank you. Thank you. So, kailangan natin siyang i-mandate. Actually, kailangan talaga, pero that is the main point. Is that the only way? Para magkaroon Do sila you ng think knowledge. nagkaroon ba tayo I am ng still stating my pagbabago opinion here. dahil sa sinabi Kailangan niyang ba natin statement siyang na yun? i-mandate? Bakit hindi tayo magbigay ng seminars katulad nga na sinabi nyo kanina? I'm Kung asking nakakatulong yung seminars, I am still with my opinion. Kung nakakatulong yung seminars, then why mandate it? Diba? There are other factors. Hindi So pa why rin considering nakakatulong yung mandating? awareness. How dahil can you say na hindi hanggat siya tayo nakakatulong kung alam natin na-inform, basically hindi pa rin yung tayo HIV? magkakaroon ng definite and concrete And na let action me- dun sa and let mismong me- root cause ng problem. And let me wrap my statement. Your freedom and your moral as a human person is just as equal as your life because it is your life. Kung wala kang life, paano mo ipaglalaban ng freedom and moral mo? Kung wala kang moral and freedom, kung wala kang moral and freedom, paano ka magkakaroon ng life? No. If you are lifeless, talking about biologically, kung wala kang buhay, hindi ka nakakagalaw, how can you even fight for your freedom? How can you live without your moral and your freedom? Well, we are not saying na aalisin natin ng moral ang isang tao kapag sumailalim sa... Hindi ko sinasabi nga alisin. Ang sinasabi ko is sasagasaan nyo siya. Yes, Kasi that's when the same. mandating it, That's almost hindi the mo same na context. Hindi mo na kinoconsider yung kailangan ng isang tao. Hindi mo na kinoconsider yung opinion niya as an individual. You are only considering yourself. So while sacrificing for that individual, for the whole society, sa tingin mo, hindi maapektuhan yung buong society. Our society is consists of individuals based on the preference of sociology. Well, kayo na think yung you know nagsabi that very kanina well. na, okay, kayo na yung nagsabi kanina hindi tayo pare-parehas ng psychological way of thinking.
na iba-iba tayo mag-isip. May mga taong kaya nilang i-control yung sarili nila. Meron silang strong will. May mga tao naman na mabilis nakakain ng kanilang bad thoughts. Ngayon, sa tingin mo kung ang isang HIV positive, nalaman niyang positive siya and wala siyang ganun kalakas or wala siyang strong will. Wala siyang karampatang kalakasan para ipaglaban yung sarili niya, para harapin yung sa sarili niya. Tingin mo ba, lalabas siya at hahayaan niya yung sarili niya voluntarily na mag-undergo ng testing? Di ba hindi? So, we are sa seeing tingin the mo, way... kailangan natin silang pilitan para ilabas yung sarili nila. Yes, if that's needed to save their lives. Because the end Yes. does not justify the means. No, And no. force is not the right thing to do. Okay, maraming salamat sa ating mga debaters. Siyempre, napakaraming mga gandang punto at actually marami na sila na-touch na iba pang topics habang pinagdidiskusyonan nila ang naging topic natin ngayong gabi. Pero, mamaya malalaman natin kung ano nga ba ang mga katanungan mula sa ating mga audience. Magbabalik yan dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, guys. Naging mainit ang ating diskusyon kanina sa ating free flow debate dahil nag-init ang ating dalawang grupo. Pero klaruhin lamang natin kasi medyo na may nabanggit kanina na pag-expose sa HIV. Ibig sabihin po nila, nagkamali lamang po ng pag-phrase ang kanilang sinabi, exposure to information patungkol po sa HIV and not necessarily i-expose po yung taong may HIV. Kasi po yan po ay confidential at it is up to the person who is involved kung isasabihin niya po or hindi. Yan naman po, klaruhin lamang po natin yan. Ang naging point of discussion din po natin, the freedom, dahil ginagawang mandatory at syempre ang kagustuhan ng affirmative na mabigyan ng prevention at information ang ating mga high school students. Ngayon naman guys, pakinggan pa natin ang ating mga audience schoolmates dito pa rin sa Buting Senior High School. I'm sure guys sila din ay merong masasabi patungkol sa ating topic. Kaya samahan nyo ako na paupo ko na kanina sila dito. Hello guys. Di ba meron kayong mga katanungan sa mga gustong sabihin? Ikaw Marion, yung katanungan mo ngayon pwede mo na sabihin. Ask ko lang po, kahit anong side sa inyo, sapat ba ang sex education para maging aware yung mga high school students? Pero, tas follow-up question is, bakit mataas pa rin yung rate ng mga high school students na naaapektuhan ng HIV? Actually, hindi sapat yung sex education kasi kung yung sex education sapat na, edi sana hindi na ipopropose yung mandatory of HIV testing. Actually, kaya nga hindi sapat yung sex education kasi nga, kaya rin nag-i-increase yung rate ng mga taong nag-a-acquire ng HIV is kasi kulang tayo sa knowledge. Hindi natin alam kung ano yung nilalagay natin sa pag ini-engage natin yung sitwasyon natin sa mga ganong gawain. Niniwala po kami na hindi sapat. Hindi po sapat. Klaruhin natin, kayo ang affirmative, kayo ang negative, tama? Yes po. Kaya medyo nalit po kami kasi parang naging medyo sumuport po yung argument nila sa team namin. Pero, karagdagang information lang po, naniniwala po kami na hindi sapat. That's why we are aiming for mandatory HIV testing, di ba? Kaya, nag-aim tayo na mas pabutihin pa yung inilalapat ng gobyerno natin na aksyon. Hindi yung sapat na tuturuan mo lang yung bata na masama to, kasi walang magagawa yon. Meron man, napakaunti or napakahina ng impact. Oo, kung nasabi ng kabilang grupo na hindi sapat, kung kayo hindi sapat, ano yung pinopropose nyo naman na solusyon dito? Yung sex education po kasi hindi naman po natin masasabing na sa fully efforted na po yung sex education. Actually, hindi naman po tayo talagang oftenly na-engage sa sex education, right? Hindi naman po, actually, twice pa lang po ako nag-engage sa sex education. But still, I believe po, if with the perfect effort po or the wholesome or the oneness of our country po, through the sex education, I believe we can make a step through avoiding and lessening the presentation of HIV. Alright, maraming salamat. Ito naman ang ating susunod na may sasabihin, si Grace. Ikaw, Grace, kanina sabi mo sa akin meron kang gustong pabulaanan. Ano ba yun? This is directly for her statement, Jenny. You said a while ago with the question na mas lalo po bang magtatago yung mga taong at risk if there is a mandatory HIV testing? And you said,
yourself, sinabi mo na kung ikaw yung itetest and there are result na sinabing positive ka, kahit naman hindi, gusto ko lang sabihin na alam naman natin na kapag nagpa-test ka ng HIV, hindi sila pwedeng magkamali dahil it's a process. Process na hindi pwedeng magkaroon sila ng fake results regarding the tests. Actually po, from the stated data before, meron pong probability na 0.00 for the committing 001 for committing mistake. At saka isa pa po, yung mga nagpe-perform po ng HIV testing, hindi naman po sila mga Diyos. Mga tao lang po sila. So they can commit mistake. There is always a room for improvement. Oo, tama naman, no? Maganda yung katanungan mo. Siguro, ang gustong sabihin ni Grace, ang naintindihan ko sa sinabi niya is, you could never assure nga kung 100% accurate the result. Pero ang sinasabi niya, you could always opt for second opinion. Yun. Ikaw naman dito, kasama ko si James. Ang ganda ng mga pangalan ng ating mga schoolmates dahil mga kababaihan na merong panlalaking pangalan at binibreak talaga natin, speaking of breaking stigma. Ano naman yung masasabi mo, James? Para po ito sa affirmative side po, don't you think that making the HIV testing mandatory will only cause those students who are HIV positive prone to bullying? So, alam naman natin na hindi agad natin ma-prove na yung mandatory HIV testing is a solution. That's why magkakaroon tayo ng transition period or adjustment period para magkaroon tayo ng mas malawak pa na kaalaman tungkol sa mandatory HIV testing. And siguro isasama natin yun sa mga section ng law para ma-prevent yung stigma and eventually ma-erase yung discrimination sa mga HIV positive. Alright, maraming salamat, James. Maraming salamat sa ating mga schoolmates na sila din ay palaban na lumaban sa ating hamon ngayong gabi. Pero guys, para mas masagot lamang yung katanungan ni James, meron po tayo nga yung sinabi ko kanina na confidentiality. So hindi po natin i-expose ang mga positive dahil discretion po nila yon o desisyon nila kung may sasabihan po sila at hindi po natin sila ilalabas patungkol sa kanilang status. Guys, napakainit ng ating nangyayaring debate pero sa ating pagbabalik, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga debaters na isara ang kanilang mga argumento. Yan, dito lamang sa Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Naging maganda ang ating debate, kaya naman congratulations sa ating mga debaters. Ngayon naman, Gab, maraming salamat ulit sa ating mga debaters. Pero ngayon, bibigyan natin sila ng 1 minuto para isara ang kanilang mga argumento. Simulan natin sa affirmative side. Sino po ang magsasalita? Alfonso. So as a future healthcare provider, me and my team proposed the mandatory HIV testing because it is its step in preventing the rampant cases of HIV positive cases in the Philippines. Mainly, we are proposing for 3 C's: the consent, confidentiality, and most importantly, for the correct test results. Everything, or we can have the clear choice, so make the wisest choice. Alright, thank you so much, Alfonso. Ikaw naman, Jenny. We care for the public as we care for the individuals. Still, yung grupo namin naniniwala na mandatory HIV testing for high school shall not be mandated. Bakit? Kasi sabi mo nga, yung three key principles for HIV testing is the consent, voluntary counseling, and yung test results. Doon pa lang sa voluntary, paano natin siya ma-make sure, di ba, kung ganun nga yung mangyayari? Yun lang po, maraming salamat. Ngayon naman guys, mapakikinggan natin ang closing statement o ang ating reflection ng ating mga audience schoolmates. Kasama ko ngayon si Carl, na syempre maraming natutunan. Ikaw Carl, sa nangyari nating debate, ano yung pinaka-naintindihan mo? So, doon sa debate, nagusto ko yung panonood ng debate kasi it broadens my knowledge. So, aside from broaden my knowledge, nagustuhan ko yung mga main points na binigay ng both sides. So, hindi ako magbibigay ng statement na magiging bias. Pero dun sa kabilang side, yun sa side nila Jenny Salosa, since sila hindi affirmative, pero I like their point na since kami senior high school students is still in a minor age, and isa ako sa mga tao na naniniwala na yung kaming senior high school students are not totally perfectly capable sa mga magiging effects in case na may mga mangyari na related sa paglalabas ng results ng HIV mandatory testing. So, I like their points na hindi pa talaga ready psychologically yung senior high school students. Yun yung pinaka-tumatak sa akin. Pero sa side naman nila Alfonso,
yung pinakagusto ko main point nila is yung pagiging practical na decision na pwede magawa ng isang tao is instead of focusing sa mga pwede mangyari, why don't you focus sa buhay para meron pa marami pang mangyayari bukod dun sa focusing lang dun sa mga magiging masasabi ng ibang tao. Why don't you just focus to yourself, saving yourself? So I love their points, and para sa akin kasi kung ako isa sa mga student na magpapatest sa HIV, mandatory testing, alam ko naman na in-explain naman na sa amin yon, yung voluntary pa lang yung tinatanong kung magpapatest kayo, hindi naman i-expose yung results. So I think you don't have to debate about that. That's all. Thank you. Maraming salamat, Carl. Pero Carl, mas mahal namin yung point mo. At syempre, bago tayo magkakiligan dito, hindi magiging maganda ang naging debate natin ngayon kung hindi dahil sa ating mga magagaling na debaters. Pero syempre, aalamin natin sino nga ba ang best speaker for tonight. Yes guys, napakahirap pumili ng best speaker dahil sa husay ng ating mga debaters. Pero ito na, sino ba sa tingin nyo ang ating best speaker ngayong gabi? Sino? Okay. Dahil sa kanyang husay na pinakita sa pakikipagdebate at mga puntong nagpabilib naman talaga sa atin. Sky, Trisha? Garnering a score of 94.7. Split decision ata ito ngayon no? Yes, bibihira lang po itong mangyari sa ating For programa. the first time. For the first time. For first time ba to? Hindi, no? Not for the first time. Pero minsan lang ang ating best speaker ay sina Alex and Kyle. Wow, congratulations! Palakpakan naman natin. Meron tayong dalawang best speaker. Madalang lamang itong mangyari. Pero pinag-print pa rin namin kayo ng dalawang certificates kasi parehas kayong magagaling. And of course, magagaling ang ating mga ibang debaters. Palakpakan naman natin sila. Congratulations, guys! Congratulations! Trisha, Sky, mandatory HIV testing para sa mga high school students. Para sa akin, hindi ako pabor sa panukalang ito. Una, tulad ng nabanggit doon sa last statement, it violates the 3 key principles of HIV testing, which are voluntary, consent, and confidentiality at counseling. Pangalawa, Sky, Trisha, there is no direct evidence na kahit magkaroon tayo ng mandatory HIV testing sa high school ay mababago ang kanilang sexual behavior. Ibig sabihin lang guys, at best, hindi nito mareresolba ang increasing cases ng HIV sa ating bansa. Lastly, this violates the rights of the students to freely make a decision on their own. You know guys, as ako, I believe na when solving a problem, coercion is not the best solution. For me, this will just increase the stigma and discrimination on HIV, which is contrary to what the problem should, na dapat yung tinutungo ng ating pagre-resolba sa diskriminasyon na to. Yun yung labanan, yung stigma ng HIV. Maraming salamat, galing. no? Pero totoo naman kasi it violates the very right to freedom and liberty, di ba, sa ating mga students. Ang nakikita kong solusyon, maganda naman kasi, di ba, na talagang they want to raise awareness at para mas matulungan kung may mga positive man. Ang iniisip ko dito, not to violate the right to liberty and freedom is, ba't hindi natin gawing normal na merong mga booths kung saan pwede magpa-test, di ba, sa clinics na laging available, na merong available para magkaroon tayo ng testing. And that helps, di ba, ang ating mga estudyante para mas may alam sila patungkol sa kanilang status. Basta basically to normalize everything and to make the issue normal at tanggap ng buong society. Yun yung point nilang dalawa. Yes. Para tanggap, pero mas tanggap po kami ng Buting Senior High School. Yun. Maraming salamat po bago po kami magtapos. Muli maraming salamat po sa faculty and staff, sa mga students na nakikulit. Thank you so much po sa inyong lahat. And with that, sabaw issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam ka!